So, ang ordinary harassment sa atin, sa ating lahat po, ng ating kaaway, yung demonyo, una, temptation. So, ano bang nakaloob sa temptation? 3 po. Suggestion, pleasure, pangatlo is consent. Now, so, yung kasalanan, sabi ni Apostle James, di ba? James chapter 1. Okay, mag-alala, isisend ko ni Ate Nunet itong notes ko ha, para ma-review din ninyo at hindi na kayo maka-focus lang kayo sa catechism natin. Okay, mag-alala, yung notes ko ay isisend ko po ni Ate Nunet ha, para noted po ako. Para hindi na kayo mag-notes, no? At makasunod na lang kayo, makinig na lang kayo, okay? So James chapter 1 verse 14 to 15. Ulitin ko para ma-absorb natin, ma-digest natin yung salita sa Diyos mismo, salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Rather, each person is tempted. Each person. Kasali po itong naghumili na nag-share sa inyo. Each person is tempted when he is lured or enticed, na suggestion, and then by his own desire. Then desire conceives and brings forth sin. So, yung masama nating desire, no, brings forth, makonceive yung masamang desire natin, and brings forth sin. So, magbubunga po ito ng kasalanan. After sa kasalanan, when sin reaches maturity, it gives birth. Yung maisilang? To death. It is a spiritual death. At ano mangyari kapag makaranas tayo ng spiritual death? It is the absence of grace. Ito take note. The grace is the source of life of the Spirit. Bakit nabubuhay yung Spirit? Because of the grace of God. So the source of life of the Spirit is the grace, and the source of life of our body is the Spirit. No? Kung ang Spirit, ito po yung kahulugan ng physical death Ang kahulugan ng physical death? Death is a separation. There are 2 composition of human being, body and soul, body and spirit. So what is death? Physical death. I am referring to physical death. Death is a separation of body and soul. Ulitin ko Death is a separation of body and soul. When the spirit leaves the body is dead. Because the source of life of the body is the spirit. Okay? And then the source of life of the Spirit is the grace of God. Now, when we commit sin, we experience the absence of grace, especially the mortal sin. Mortal sin is the absence, total eclipse of the grace of God, of the life of God in us. Kaya kung na-recall ninyo yung sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, resurrect the dead. Buhayin nyo yung mga patay. No? So yung mga apostol ay makabuhay ng patay. Yung mga pari ay makabuhay ng patay. He is referring to spiritual death. Marami sa atin kapag malaki yung kasalanan natin, nagpatong-patong na yung mga malaking kasalanan natin, mortal sins, we are already spiritual death. We experience spiritual death. And when we receive the sacrament of reconciliation, mga kapatid, we restore life. We receive the source of life. It is grace of God.
So your spirit is being resurrected from the dead. Spiritual death. Ang ganda. So kaya nga, yung confession, mga kapatid, is a resurrection of your soul. It's the resurrection of the Spirit in us, our own spirit, mga kapatid. So ano ba yung makamatay sa atin? Yung spiritual death, it doesn't mean it is annihilation of spirit. Hindi po namatay yung spirito literal. Meaning sa spiritual death is the absence of grace. Okay? Hindi po mawala yung spirit because spirit is immortal. So ang spirit natin, may part sa ating pagkatao, yung spirit natin, immortal po yun. Pero yung katawan nating lupa, mortal po yun, mamamatay po yun, malulugnas po itong katawan ni Father Darwin. Because the nature of the body is mortal. Mortal meaning ma-decompose, malalagnas, no? Pero the spirit is immortal. Kailan ba yung immortal spirit experience spiritual death? When there is no grace. The absence of grace. So kaya nga, ang sacrament, anong kalugan ng sacrament? Balik tayo sa sacrament. Sacraments are instituted by Christ to give grace, meaning to give life of the Spirit. So the life of the Spirit is in the grace of God. Saan natin makukuha yung grace sa Panginoon? Sa sacrament. Sino ang maka-administer ng sacrament? Lahat ng pari po. Lahat ng pari. So, ang lahat ng pari can resurrect our spirit who experience a spiritual death, mga kapatid. Okay? So, yan po So, balik tayo sa ordinary dahil spiritual warfare tayo. Balik tayo sa ating punto. The ordinary, dito pa tayo sa ilang minuto itong tokot Tinanet? Wala. Mga 1 hour po. Sige. It's after you. Sige. Dahil po sila mag-question. Sige. Dahil nandito pa ako sa So, yung ordinary harassment of the evil spirit and then sige, salamat niya. And then may question and answer tayo mamaya. Okay, patuloy tayo. So, ang ordinary harassment of the evil spirit is temptation. So, suggestion, ulitin ko suggestion, pleasure, and consent. So, kailan maging kasalanan yung temptation? When we give consent to the suggestion. When we entertain the pleasure of the suggestion. And when we give consent, it is already a sin. So ano pa yung ordinary harassment? Ito yung pangalawa. Ang second, ordinary harassment of the evil spirit is discouragement. Mawala ka ng pag-asa, mawala ka ng gana sa mundo, mawala ka ng kahulugan dito sa mundo. Discouragement. Sa ibang pagkasabi, it is a spiritual desolation. Demons may exploit moments of fear. Ito basta meron tayong trauma, yan po ang mga fertile ground, hindi automatic fertile ground lang. Doon siya papasok Naghahanap siya ng mga buta sa buhay natin. So, he can exploit moments of trauma, moments of fear, brokenness, anger, and negative emotion, mga kapatid. And discouragement to tempt a person to lose hope and trust in God. To lose trust, to lose hope in God. The person remains free to respond
So ito po mga kapatid, ang pangalawang ordinary harassment ng demonyo, i-discourage tayo para hindi tayo productive. Bakit i-discourage tayo? Bakit i-discourage bawat isa sa atin? Because He will establish, sabi ni Chadri Fergel, He will establish a relationship. It is called abusive relationship. Ano ba yung abusive? I-abuse ka niya, mga kapatid. I-abuse ka niya through discouragement. Pangatlo na harassment ng evil spirit sa atin, accusation. I-accuse ka. Satan is called the accuser of our brethren, Revelation 12 verse 10. He tempts people toward excessive guilt. Parang hindi na normal yung guilt mo, excessive na, wala na akong pag-asa dahil makasalanan ako. I-accuse ka, laging, Satan is accuser. Excessive guilt, excessive despair, excessive self-condemnation, rather than true repentance. So ngayon mga kapatid, ito yung ilagay natin sa isipan at puso natin that will lead us. Kung i-accuse man tayo ng demonyo, kung ang demonyo will remind our past, kindly remind him for his future. So, kung mag-accuse yung demonyo sa atin, go to the sacrament of reconciliation. Your spirit will receive life. Your spirit will be resurrected to faith, hope, and charity. Marami sa atin ay hindi nalalapit kay Kristo Mag-rely na tayo sa sarili nating kakayanan. Mag-rely na tayo sa sarili nating lakas. No, don't rely on your own strength because my strength is limited. My strength is finite, mga kapatid. We need supernatural aid. And the supernatural aid, the supernatural help of the Lord is given to us freely when the priest will administer to us the sacrament of reconciliation. No. Yan po ang katotohanan. And then the accusation of the evil spirit will be annihilated because we receive the supernatural grace of God, the supernatural light of God, freely given by us through the hands of all the priests. Why? All the priests are in persona Christi. Kahit anong kasalanan pa yung pari na yan. No? Because all priests are in persona Christi. Accusation, yung pangatlo. Pang-apat po, deception. Ito po yung mga ordinary harassment of the evil spirits to all of us, including me. Deception. No? He will create a miracle not to save us, but to deceive us. Kaya nga, yung mga healing power ng mga albularyo, it will deceive us. It will not save us. Deception. The devil seeks to distort the truth, encouraging pride, confusion, false doctrine. Marami na ito ngayon Marami ng mga simbahan. Marami ng mga tao nagtayo ng mga simbahan, mga sekta. At marami ding na-deceive ng kaaway natin. Or rationalization of sin. So, ano ba itong rationalization of sin? We keep on justifying our sin. No more sense of sin. And then we deceive ourselves. Diba? Kung mangumpisal ka, maraming mangumpisal, mga kapatid. Na instead, mag-focus sa kasalanan nila, gina-justify yung kasalanan nila. Nakaano ako, example lang ito
Bless me, Father, for I have sinned. Alam mo, Father, ako nakapagmura ako sa asawa ko dahil yung asawa ko, Father, marites, no? So, don't justify your sin. Sabihin mo, nakapagmura ako sa asawa ko. Hindi maganda yun. Yun po yung kasalanan ko. Focus ka sa sarili mo. My fault, my most grievous fault. Yan po ang tunay na repentance. Yan po ang tunay na remorse. No, yan po I hope we will not rationalize our sinfulness. We will not justify our sinfulness. So yung i-confess natin sa pari, sa confession, it should be your sin, not the sin of your husband, not the sin of your wife, not the sin of your children, but my fault, my most grievous fault. Yan po. Ano pa yung mga kapatid? Distraction from prayer and virtue. Ito po yung panghuli po. Ito, distraction from prayer and virtue. So, persistent distractions. Sa dasal mo, ordinary yan yung utak mo ay iba ang nasa loob. Nagdadasal ka ng rosaryo. Pero yung utak mo ay very active sa makamundong aktibidades. Yun po. Distraction from prayer, ordinary harassment yun. Pero wala ka ng panahon sa pagsimba. It is an ordinary attack of the evil spirit. Pero mataas yung panahon mo sa sugal mo. 5 oras ka nandun sa sugal. Kahit 15 minutes, hindi makapagdasal. Yan po ang ordinary harassment ng evil spirit. Ang taas mo ng panahon sa Facebook. Ang taas mo panahon sa trabaho. Pero dahil wala kang panahon. Distraction from prayer is an ordinary harassment of the evil spirit to us. And virtue, and growing in virtue. Instead, mag-grow tayo sa prudence. Wala na. Instead, mag-grow tayo sa cardinal virtue of fortitude, justice, and temperance. Wala na po. Excessive na Hindi na moderate. Ano pa? Spiritual laziness. No? Nasa greedy and harassment of the unclean spirits. At alam nyo ba, na itong mga ordinary harassment ng ating mga kaaway, dito tayo tinitira, marami tayo, billions of people being harassed by this ordinary attack of the evil spirit. Yung mga extraordinary harassment, hindi gaano karami. Itong harassment natin sa mga ordinary attack, marami po, hindi. Halos tayo lahat. So, itong extraordinary natin, mga 1/4 siguro. Hindi nga kumalahati. Itong ordinary attack of the evil spirit, dito tayo hindi makalusot. Dito tayo titirahin ng kaaway natin. Ano pa? Or temptation to neglect prayer. To neglect sacraments. No? So, ilang taon ka na hindi nangungumpisal. Lagi ka nangunguminyon, pero wala namang kumpisal. Nawala na yung sense of sin. The sacraments and works of charity, nawala na yung pagtulong sa mahirap. Wala na po. Hindi nakasali sa ating importanteng gagawin sa buong buhay natin. Essential po yun, yung charity. Works of charity. Essential po yun. Meron tayong work of corporal works of mercy. Ano ba itong mga corporal works of mercy and spiritual
works of mercy. Babasahin ko itong corporal works of mercy. Para babalance natin. Pero marami sa atin neglect the works of charity. Ano ba ito? May 7 corporal works of mercy. Feed the hungry. Provide food to those who lack nourishment. Matthew chapter 25 verse 35. For I was hungry, and you give me food. Yan po. The first corporal works of... Bakit corporal? Physical Ano yung physical need? Tumutulong ka. Pangalawa, give drink to the thirsty. Offer water and other necessity to those in need. Kapag mawala tayo ng tubig, di ba? Dahil meron ng paxlika daw. Maraming maubos na tubig. Kung totoo yun. Pero tingnan natin. Let us continue to contemplate. Let us continue to meditate. Give drink to the thirsty. So, ang tanong ngayon, nagbigay ba tayo ng malinis na tubig para sa mga mahal natin? Matthew, ito po ay nakasulat po ito sa Matthew chapter 25. I was thirsty and you give me drink. Pangatlo, clothe the naked. Provide clothing and other basic necessities to those who lack them. Anong sabi ni Kristo? I was naked and you clothed me. Ang pangapat, shelter the homeless, welcome strangers, assist refugees, and provide lodging or support for those without a home. Matthew chapter 25 verse 35. I was a stranger and you welcome me. So panglima, visit the sick. Care for the sick through presence, compassion, prayer, and practical assistance. Ang sabi ni Kristo, I was ill and you cared for me. Matthew chapter 25 verse 36. Pang-anim, visit the imprisoned. Show mercy to those in prison through visits, prayer, encouragement, and helping them return to society. Anong sabi ni Kristo? I was in prison and you visited me. Matthew chapter 25 verse 36. Yan po ang mga example. Pang-anim po yan sa corporal works of mercy. Pang-pito is bury the dead. Yung pagsama natin sa libing. Ilibing natin yung mga mahal natin na namatay. Ano pa yung, babasahin ko lang hindi ko i-discuss. Spiritual works of mercy, instruct the ignorant, yan po. Counsel the doubtful, pangalawa. Admonish the sinner, pangatlo. Pangapat, comfort the afflicted, yung mga may problema, binibigyan mo na inspiration. Panglima, forgive offenses willingly, yung pagpatawad natin sa mga taong nagkasala sa atin. Yan po ay spiritual works of mercy. Pang-anim, bear wrongs patiently, na hindi ka madaling magalit. No? Pang-anim. Pang-pito, pray for the living and the dead. Yan po yung spiritual works of mercy po. So, negligence of works of mercy is an ordinary harassment of the evil spirit, mga kapatid. So, dito tayo sa extraordinary attack of the evil spirit. So, may 5 po. So, malapit na tayo matapos mag-simplify lang tayo. Commonly, the church commonly distinguishes the following forms. May 5 po Una is infestation. Ano ba itong infestation? It is a demonic disturbances affecting a place, house, or object rather than a person.
Kung person, possession. Kung object, mga bagay, animals, it is infestation. Examples reported and alleged cases including unexplained noises, foul odors. Ang baho dito, wala namang patay na daga. There's no natural cause. There's no natural reason sa foul odors. Meron tayong pasyente, mga kapatid, na connected siya sa Freemasonry, mga kapatid. Ano nangyari, mga kapatid? Ito po. Alam nyo, ang baho ng bahay nila. Grabe yung baho. Alam nyo ang ginawa nila? Yung flooring mat nila, anong tawag doon? Flooring mat. Inalis nila. Baka nandun yung baho. Pinalitan nila ng bago. At nandun pa rin. So, ang ginawa nila, yung septic tank nila ay pinasuyop nila yung septic tank. Twice. Nandun pa rin ang baho for how many months, mga kapatid? So, ang ginawa niya, nagbili siya alang litro na Domix, mga kapatid, para malinis yung bahay na nandun pa rin ang baho. Yan po ay infestation. There's no natural cause. There's no natural reason. It is beyond reason. It is beyond natural causes. So, dahil na sila, nabahala na sila, at naka-receive ng enlightenment yung husband. Sabi niya, siguro hindi na ito natural. Maghingi na lang ako ng holy water. Hindi yun holy and exercise water. Holy water lang yun. So, sa punta niya dun sa simbahan, humingi siya sa pare ng holy water. At pinisprinkle niya sa bahay niya. Nagulat siya, mga kapatid. Bakit? Holy water lang pala ang katapat na wala lahat ng foul odor. Okay? Yan po ang example. And then ang posible na rason dahil yung kanyang tatay ng kanyang asawa is 33rd degree Freemason. Hindi ordinaryong member, ha? So yan po, isa din yan sa mga entry points, mga kapatid. So, kapag merong mga ganito na mga pangyayari, mga kapatid, gamitin ninyo yung mga sacramentals ng simbahan natin, ha? At sa mga hindi pa nila alam yung mga prayer, pinupost ko po ito sa Facebook page natin ngayon. Pinipin ko pa. Yung short form prayer of deliverance, meron ding solemn renouncement for 7 days. And pangatlo, meron ding closing the psychic ability na kapatid. Yung my third eye. So yan po yung infestation, mga kapatid. No? Affecting a place, house, object, or animal rather than a person. Meron mga infested na mga hayop. Meron ding infested na mga bahay, yung haunted house. So pangalawa, yung extraordinary harassment ng demonyo is vexation. Physical attack, external physical harassment directed at a person. Reported manifestation may include unexplained scratches, bruises, blows, and other physical afflictions without an identifiable natural cause. This does not mean, or this does not imply the person's soul or will is possessed. So, yan po is physical harassment, yung vexation, mga kapatid. So, bigla lang, may pasyente tayo, mga kapatid, na bigla lang may pasa sa katawan, vexation yun. Kahit hindi naman siya sinuntok, hindi naman siya sinapak. No? During deliverance lang po yun.